And parang kailan lang yung dating security guard ni Judy Ann Santos. Yan, actually sa mga hindi nakakaalam, yung host natin ngayon ay dati siyang bodyguard ni Judy Ann Santos. Isang bodyguard ng isang artista. Yan. So na-invite natin dito, mas pinili niya ako kaysa kay Judy Ann. Palakpakan naman natin. I mean, mas pinili niya yung future niya kasi mas dito niya nakita yung magiging maganda at takbo ng buhay. At ngayon nakakatuwa kasi alam mo yon, andito nang mismo kumbaga ginagawa na full-time ang negosyo. Palakpakan nyo naman. Sa mga konting kimbot na lang, magiging millionaire circle na at kikita na ng 1,000,000 sa community natin. At syempre, wag ko nang patagalin sa inyo. Yan, syempre, shoutout po sa lahat ng andito. And I'm so happy, syempre, and grateful po sa inyong lahat, especially po sa ating mga leaders na nasa iba't ibang Luzon, Visayas at Mindanao. At syempre, sa mga leaders natin and sa mga participants natin, sa mga bisita po natin na nasa around the world, kumbaga iba't ibang bansa. And I know for sure, i-comment mo naman dito kung saang bansa ka right now at ito po ay nakikita po namin and kung saan umabot yung live natin via Zoom. And syempre, welcome po sa ating community and syempre, welcome po sa ating The Meet Your Future. And mamaya po, meron lang po ako mga ipapakita siguro sa inyo na siguro isa sa makapagbigay sa iyo ng realization. Kumbaga dagdag. And I know dito for sure sa karamihan ng andito right now, mga nakausap na ng mga mentors or maybe nakausap na ng mga coaches natin. Tama po ba? Or may idea na or na-present na yung business or maybe magpapadala na or sabihin natin magsisimula na. And siguro tapusin mo to hanggang dulo nang sa ganon mas lalong magiging magaan sa iyo, mas lalo na mas ma-motivate ka, ma-inspire ka na ma-meet mo ako ngayon at marinig mo ako ngayon kasi meron akong mga sasabihin ngayon na importante na pasok sa pang-araw-araw natin na ginagawa, especially kung saan tayo ngayon. Okay, so syempre naman po, shout out din po sa lahat ng mga guest namin na hindi pa po member, kumbaga magmi-member pa lang or sa mga bisita namin na hindi pa po na-explainan sa business. Mamaya po, balikan mo na lang yung taong nag-share sa'yo sa link or nag-invite sa'yo. Kumbaga, nasindan ka ng link ngayon galing sa TikTok, sa Reels, or maybe sa boosting, tapos nakapasok ka, tapos may ganito, tapos without, wala ka pang idea about sa business. So mamaya po, balikan mo na lang yung taong nag-share sa'yo or nag-invite sa'yo. Okay lang ba yan? Yan. Basta sa akin siguro, stay tuned po hanggang dulo para nang sa ganon, mas maintindihan mo. Kasi ako naniniwala po kasi ako na mas maiintindihan natin ng isang bagay kapag ito ay ating inintindi at the same time tinapos mo talaga ang presentation. And para sa akin, mahirap din naman po kasi na kumbaga husgahan agad natin yung isang bagay na hindi pa naman talaga totally natin alam or hindi pa talaga totally natin nakita yung kung ano talaga yung system or ano yung ginagawa namin. Siguro, ang pakiusap ko sa inyo, ikaw po yung magdi-decide after. Pero mas maganda po to respect sa mga viewers natin na andito, to respect sa speaker, mas maganda po na manood ka lang, concentrate ka lang, tapos mas maganda nga kung meron kang notebook or ballpen, tapos every time na meron kang naririnig sa akin ng mga magagandang pwedeng maka-learn sa'yo, mas maganda na in-note mo. Okay lang ba yan? Okay, so let's proceed po. Ako ay mag-screen share. Yan. So sige, diretso nyo muna po, mag-comment muna kayo kung saang bansa po kayo. Okay? And para tuloy-tuloy na tayo. Alright? So, sige. And excited na po ba? Excited na po ba na merong mga matutunan right now? Yan. Siguro this time, uunahin natin yung ganitong topic. Naniniwala po ba kayo na lahat ng bagay na nangyayari sa atin may purpose? Yan. Everything happens for a reason. So yung pagpasok mo dito, yung pagpunta mo dito, yung pag-accept mo ng link, yung pag-send sa'yo ng link, I know may purpose po siyang lahat. Kasi, tandaan nyo po, sa mundo, nasa tiyan pa lang tayo ng nanay natin. Tama po ba? Yan. Kumbaga, tanggalin ko muna to. Yon. Kumbaga, nasa tiyan pa lang tayo ng nanay natin. Alam na ng nasa taas kung ano ang pwedeng mangyari sa atin. Naniniwala po ba kayo doon? And lahat na nangyari sa buhay mo, nangyari sa buhay natin, kung ano yung trabaho mo ngayon, kung ano yung resulta mo ngayon, ano yung sitwasyon mo ngayon, lahat yan ay
nakasulat na. Nakasulat na. Kumbaga may reason lahat na nangyayari. Ibig sabihin, yung pagpasok mo dito, may reason yan. Ibig sabihin, unahan ko na para duro-diretso tayo mas magaan. Kumbaga, isa ka sa nabigyan ng pagkakataon na pwede magbago ang buhay. Bakit po? Tingnan nyo to. Sa dami ng taong pwedeng masharean, sa dami ng taong pwedeng masendan ng link, out of 120 million population po sa buong Pilipinas, and nasa mga 7 billion yung population po sa buong mundo, worldwide. Ibig sabihin, yung nakapasok ngayon almost nasa 800 to 900 na, nasa 900 na tayo. Can you imagine going to 1,000 to? Can you imagine, wala pa nga sa Kamunggo. Nagigets nyo po, wala pa sa Kamunggo sa dami ng tao. Sa Pilipinas pa lang 120 million, tapos ikaw yung nakapasok ngayon. Ibig sabihin, meron siyang reason bakit ka nakapasok right now. Maybe, sabi ko nga, maybe ikaw ang isa sa nabigyan or bibigyan ng pagkakataon ng nasa taas na pwedeng magbago ang buhay. At hindi namin alam kung ano ang sitwasyon mo ngayon. Pero sa dami ba naman ng tao, bakit ikaw pa yung naka-attend right now? Ikaw pa yung kumbaga nakarinig sa akin. So, accept this. Kumbaga, isa puso mo to ang panunood. Kasi, to tell you honestly po, kami po, even si Cesar kanina, ang part lang po namin ay i-present lang sa inyo, ipakita lang sa inyo kung ano yung reality ng buhay, bakit kami nagbago, magbibigay lang po kami ng inspiration. Pero at the end of the day, ikaw po yung magdi-decide. Okay po ba yan? So, tandaan mo may reason kung bakit ka andito. So, accept this, tapusin mo to hanggang dulo. Alright? So, ako po ay magpapakilala sa inyo ng sa ganon, mas lalo nyo po ako makilala. Yan, by the way po, my name is Mentor Aldem. Isa po akong Bisaya. Ako po ay taga Masbate or Region 5, part po ng Bicol. Okay, so, but right now, live na live po tayo ngayon. Andito po ako mismo sa Manila at ginagawa po full-time ang negosyo. Okay? So, yan. Ako po ay dating electrician. So, ako po ay dating empleyado for almost 8 years. So, electrical, wala pong idea sa ganitong negosyo. Okay? Para at least magka-idea ka talaga, ano ba trabaho mo, Mentor Aldem, nung nagsimula ka? Yon. So, ako po ay isang electrician po talaga for almost 8 years. Pero before ako naging electrician ng 8 years, kasi matagal din po ako talaga nakapag, kumbaga, after ko graduate dati talaga that time, nagtrabaho din po muna ako ng maraming trabaho, iba't ibang trabaho. Pero ang isa sa mga nagpatagal sa akin na trabaho talaga electrical. Ang reason why, Mentor, na may trabaho ka naman at bakit ngayon nagsasalita ka sa loob ng Zoom? Ito po yung kailangan yung pakinggan nga hanggang dulo kasi may kwento eh. Alam naman kasi natin talaga na lahat ng umaasenso din talaga ay nasa pagninegosyo. Tama po ba? And isi-short ko yung kwento about dito kasi I know maraming makaka-relate. Kumbaga umabot ako sa point na trabaho na lang po ako ng trabaho, tumataas na po yung edad, pero wala pa rin pong nangyayari. Kumbaga, dumating po ako sa point na natanong ko na yung sarili ko, ano ba ang problema? Ang sipag-sipag ko naman. Ginagawa ko yung part ko, pumapayat na nga ako that time, sa kakatrabaho eh. Tapos napapagalitan pa ako ng boss ko minsan, 'di ba? Lalo na pag na-late kasi di man maiwasan ma-late. Tama? So dumating sa punto na natanong ko ng sarili ko, 8 years na ako, bakit ganito pa rin po yung sitwasyon ko? So dahil dun sa tanong na yun, di ko alam pala yun. Part pala yun ng prayer natin. Did you get my point? Na meron tinatanong natin sa sarili natin, bakit ganito? Bakit ganito pa? Na minsan may times na, pag once na pagod ka sa trabaho, tapos pag uwi mo, minsan napapatingala ka sa kisame ng bahay mo. Minsan bigla kang napapaimik na parang silent moment mo sa sarili mo. Tama or tama. Or else, bago ka matulog, parang napapaisip ka, ano pa ba ang pwede kong gawin na para merong mabago sa sarili ko? Kasi, grabe na, 8 years na. Tapos, dumating ako sa punto na ganyan, na hindi ko alam, part na pala yun ng prayer. May nag-ano sa akin na, pag ganun pala, parang nag-aas ka na, parang nag-aas ka na sa taas na. Yun, at pagdating sa ganung bagay, may kumbaga, may pumasok sa akin. Ibig sabihin, na-invite ako sa ganitong negosyo, katulad mo. So ikaw 'di ba ngayon nasendan ka ng link, no? Ikaw mismo, ang swerte-swerte mo kasi ngayon na-invite ka, nasa ibang bansa ka, nagagawa mo ang negosyo kahit nasa Zoom lang, kahit nagtatrabaho ka. Ako po ay na-invite lang din na katulad mo kasi yun na pala yung part ng prayer nga na dumadating nga sa point na papatingala tayo sa kisame or else natatanong natin sarili natin, ano pang pwede kong gawin para pandagdag ng
pagkakakitaan kasi ang sipag-sipag naman natin pero minsan kulang pa talaga lalo na pag may mga emergency na dumadating. Sabi no, nakakautang talaga ang empleyado, tapos yung inutang mo ng 3 months, 4 months, pagtatrabahuan mo, tapos wala ka ng sweldo. Paikot-ikot ang ganong sitwasyon. So, to cut the long story short, na-invite ako dito kasi nga may hiningi ako na opportunity na pwedeng, makadagdag sa trabaho ko. So, to cut the long story short, na-invite din ako. Okay? So, na-invite ako ganyan po. So, sabi ko, kasi ginagawa ko to dati part-time. So, na-invite ako ganyan, pumupunta ako sa opisina. Yan. So, kasi nga hiniling ko eh. And maybe ikaw this time, nasa 900 na tayo, no? Congratulations po sa lahat ng nakapasok. Maybe this time, alam ko sa buhay mo, may hiningi ka din or nag-pray ka din sa buhay mo. Na minsan dumatating nga sa point, minsan kahit nasa CR ka, bago ka yung naliligo ka, bago ka mag-ano ng tubig, minsan na mo yan, naiisip mo yan, or else nakasakay ka sa jeep, papunta ka sa trabaho mo, tapos napapaisip ka na lang bigla. Or else nasa trabaho ka, bigla kang napapaimik bigla, tapos parang hindi mo muna tinatapos yung trabaho mo, parang napapaisip ka, ano pa kaya ang pwede kong gawin? Ano pa kaya ang pwede kong maidagdag? I-part na pala yun ng prayer. And I know na-experience nyo din yan. Tama or tama? And ito na po yun. Ito na po yung binigay sa inyo na ngayon nakita nyo, narinig nyo ako, and yung kwento ko ipapakita ko sa inyo, and ano ba yung na-realize ko bilang si Mentor Aldem na bakit ko talaga tinudo at bakit ako nag-decide na simulan talaga yung negosyo. May na-realize lang din po ako. Okay? So, yun. Dito na. Na-realize ko sa sarili ko, tumatagal ako sa trabaho, pero siyempre lahat naman po tayo dito may pangarap sa buhay. Correct or correct? Sino ba naman ang ayaw magkaroon ng ganyan? Pakisabi nga po dyan, pa-comment nga dyan, dreams. Dreams. Lahat po tayo nangangarap magkaroon ng bahay, sasakyan, travel, savings. Tama po. Wala naman sigurong taong ayaw mangarap ng ganon kasi grabe naman. Saan ka ba gusto titira? Squatter or sa isang magandang house in lot? Definitely gusto natin na magkaroon ng house in lot. Na minsan, dumadating na lang sa punto na tinatanggap na lang natin ang sitwasyon. Tinatanggap na lang natin, pero deeper sa puso mo at sa mindset mo, gusto mo rin makahaon. Gusto mo rin makaalis sa ganyang sitwasyon. Tama or tama? Or gusto mo rin magkaroon ng sariling bahay kasi nakikitira ka na lang lagi sa nanay at tatay mo or minsan sa pinsan mo. May mga ganong point. In short, gusto natin to para, hindi lang para sa sarili, kundi para sa pamilya or para sa magiging pamilya mo. Correct or correct? So lahat po yan, lahat ng pangarap natin, to tell you honestly po ha, direct to the point sa lahat ng andito. Libre po mangarap. Yes or yes? Yes, libre po mangarap. Libre, mangarap ka na kung ano yung pangarap mo, isulat mo dyan, ilagay mo sa dream board. Pero to tell you honestly, kung libre ang pangarap, pero kailangan natin pagtrabahuan at kailangan natin ng opportunity kasi to tell you honestly, yung pangarap po ay talagang binibili. Tama or tama? Binibili po ang pangarap, may halaga po siya. Like for example, house in lot mo 10 million, cars mo 2 million, tapos travel mo 1 M. Tapos savings mo, sabihin na natin para pang-matrikula din ng mga anak mo or else meron ka talagang pang-retirement fee, di ba? So gusto mo ng 1 million sales, tapos gusto mo rin mag-travel kasi gusto mo rin ng relax, chill na buhay na naman. O, magkano po yon sa halagang 14 million? Ang tanong, paano natin siya kukunin yung 14 million kung ang sinasahod natin ngayon? Di ba? Sakto lang pambayad, or sakto lang pang cycle. Sweldo ngayon, masarap ang ulam, mga ilang days, pero pag malapit na ang sweldo, 3 days na lang, 5 days na lang, minsan dyan ako nagtitipid. So paano siya makukuha? So that's why, andito tayo ngayon kasi ipakita ko sa inyo, ano yung na-realize ni Mentor Aldem? Bakit paunti-unti na, alam mo yun, nakukuha yung pangarap sa buhay. Okay, so, yun, dahil naintindihan ko yung negosyo, dating empleyado, di ba, na umaattend lang ako, kung titingnan nyo po dyan, umaattend lang po ako before. So, unti-unti din, nasabi ko, buti na lang, yung dating payat na payat, itim na itim, dating electrician, at na-invite din ako sa ganitong negosyo, kaya thankful ako at nagpapasalamat ako sa taong nag-invite sa akin, no? Okay lang po ba sa lahat ng andito, pasalamatan mo yung taong nag-send sa'yo ng link?
pasalamatan mo yung taong nag-invite sa'yo, yung nakausap mo kasi binigyan ka ng pagkakataon na pwedeng makita at magbago buhay. Okay lang po ba? Mag-thank you ka sa taong nag-send sa'yo ng link or nag-invite sa'yo kasi ako po talaga, grabe, sabi ko, kung hindi ako in-invite dito, kung hindi ko to nakita, siguro empleyado pa rin ako ngayon, payat na payat, itim na itim, hindi ko malang naranasan magkaroon ng sarili kong sasakyan, di ba? But right now po, kagandahan kasi, dahil doon sa mga dreams na nakita ko na gusto ko rin yan, ako po nagkaroon din po tayo ng sasakyan and even my brother, yung dalawa kong brother, si GR, nagkaroon din siya ng sasakyan niya, na Ford na wild truck, tapos si Axel naman nagkaroon din siya ng sasakyan niya, di ba? So, nakakatuwa lang. Kasi dahil doon sa naintindihan namin na masarap kasi magkaroon ng pangarap na, alam mo yun, tinatrabaho. And good news kasi yung na-send sa iyo ng link or yung taong nag-invite sa iyo na na-present sa yung negosyo, yun na yung magiging way nang sa ganon, makuha natin yung pangarap sa buhay. Okay? Next. Siyempre, dito rin po, sabi ko, hala, yung naipakita sa akin ng mentor ko nung nag-invite sa akin na pwede ako magkaroon ng mga travel, sasakyan, sabi ko, nangyayari kasi bakit po? Imagine guys, sa akin po kasi kaya nga ang title natin ngayon, Meet Your Future, kasi makikita nyo ngayon kung paano ako nagsimula at ano po yung nangyari sa akin. Yung mga pangarap ko na yun na pinakita, yung dreams na nangyayari po. So, naka-experience po ako, ano po ako ng cruise experience, di ba? So, yun yung mga dreams na yan. Sabi ko, unti-unti, sabi ko, sasakyan, okay na. Yan, nakapag-travel ako. Tapos nakapag-savings din kahit pa paano, di ba? Nakakatuwa. And yun, nakapunta ako ng, alam mo yun, nakapunta ng Singapore. Tapos, nakatira sa isang 5-star hotel. Na alam mo yan, yung kwento ba na dati na i-present lang po sa akin na na-sharean ako na, Aldep, I know, may pangarap pa. Yung dreams ba? Sabi ko, tumatak talaga yung sa puso ko na sabi ko, gusto ko rin yan. Gusto ko rin talaga yan. Gusto ko rin yan makuha. Gusto ko rin yan. Na alam mo, pag ikaw gigil na gigil ka, tapos talagang sinasa puso mo, talagang sinasa isip mo, at talagang ina-absorb mo buong katawan na at sasabihin mo talaga na ako naman ang next, kaya ko din yan. Tapos magtitake ka lang ng action, magdi-decide ka lang, grabe, nagmamanifest po. Kasi unang-una po, ganito bigyan ko na kayo ng tips habang hindi pa ako tapos magsalita. Pag may nakikita kayong maganda or may naririnig kayong maganda, absorb. Absorb, pakiramdaman mo. Kasi, to tell you honestly po, may nakikinig sa iyo sa taas. Sino yon? Our Savior. May nakikinig sa iyo sa taas na, pag once na feel mo yan, na isa puso mo yan, na isa isip mo yan, may sa taas na nakatingin sa atin na pare-parehas tayong mga anak niya. Ang kailangan lang pala ni Lord or kung ano man yung paniniwala mo, is ikaw mismo dapat maramdaman mo at ikaw mismo na mag-decide ka at mag-take ka ng action. Kasi kusa niya, ibibigay niya po talaga lahat ng gusto mo kapag ikaw mismo sa sarili mo muna ay naniwala ka. Okay? Did you get my point? So ngayon pa lang, pariwalaan mo, pakiramdaman mo yung nanggigigil ka talaga. Para mamaya magdi-decide ka na lang, kakausapin mo na lang yung taong nag-invite sa'yo, din pag-usapan nyo kung paano magsimula. Tama or tama? Okay? So nakapunta din pa ako ng Taiwan, tapos yan. Can you imagine, sabi ko, grabe. Para akong natulog lang, para akong nanaginip ba. Sabi ko, nangyari na yun. Dating taga Masbate na manguling ramang sa una, na pangarap na nga lang natin dati na sana makakain ng 3 beses sa loob ng isang araw. Pobre lagi, no? Na mamakiruhay lagkabaw dati. Di ba kayo imagine ganyan? Kaya ngayon, yung nangyayari po sa akin, sobra ko na-appreciate. Kasi sino lang po ba ako talaga dati? But meron po ako talagang na-realize, bakit hindi nakukuha ng karamihan? At nung nagtrabaho ako for almost 8 years. Ito pakinig ka na mabuti. For almost 8 years kasi walang nangyari sa akin. Kasi ito pala yon. So dito ka gigising, dito kita gigisingin. Kaya makinig ka ng mabuti. Yan pala ang dahilan at ito pala ang dahilan bakit ang sipag-sipag mo, ang sipag-sipag natin, pero walang nangyayari. O palakpakan naman natin, umabot na tayo ng nasa 1,000 participants right now. Ang dami mga guests natin ngayon. No? So, ito ang dahilan. Kasi di ba ang sipag-sipag natin? Example na lang nagtatrabaho ka ngayon, sipag-sipag mo. Ang sweldo mo, 25,000, di ba?
5,000 ang sweldo mo. Pero ang expenses kasi natin, normally ganito po kasi siya. Minsan kasi ang expenses natin, ito yung hindi natin nakukompute. Nakukompute po natin yung sweldo natin, kung magkano po yung nare-receive, magkano yung natatanggap natin every 15, 30 na. Nakukompute natin yan. Pero ang hindi natin nakukompute, yung ginagastos natin. So ito po, at least, explain ko lang ng konti. Siyempre, normal naman po talaga titira tayo or kung malayo ka, taga-probinsya ka, pumunta ka ng Maynila or kung saan ka. Siyempre, kailangan mo mag-rent. Tama po, 5,000. Sa panahon po ngayon nasa 4,000 to 5,000 bid-spacer po siya. Or maybe apartment yan, tapos dalawa kayong nakatira or tatlo kayong nakatira. So, tigpa 5,000 po kayo. Ganyan po ngayon ang ano. So, electricity naman po, abot siya ng 2,000. Water, 500. Internet, siyempre, 1,500, di ba? Transportation mo, siyempre sa pagkain, di ba? Sa foods mo, 6,000. Medyo sa foods, alanganin tayo sa foods, no? Kasi minsan malaki talaga din. Depende yun sa kain. Lalo na paglalaki. Pero sabihin na lang natin, umabot po siya ng 6,000. Take note po good for 1 month na yan. And transportation pa nasa 6,000 din kasi kung 2 rides ka. So, all in all, sabihin na lang natin yung ginastos mo nasa 34,000. Sa panahon ngayon kasi pwede mong sabihin sa akin, mentor, hindi naman po ganun kalaki ang ginagastos ko. O sige na, papayagan na kita kasi kung nagsimula ka magtrabaho last 10 years ago, maliit nga yung ginastos mo pero maliit din naman ang sweldo. Kahit papaano ngayon, di ba, sabihin natin, kumita ka ng 25,000, medyo ano na yan, kahit papaano nakaka-proud na kasi, 25,000 ang sweldo ko. Pero alam naman natin, pag lumalaki din ang sweldo ng konti, siyempre, umaangas din ng konti, di ba? Kung dati kumakain na lang tayo sa karinderya, ngayon, wala. Pag medyo malaki ang sweldo, doon ka na rin kumakain sa fast food or medyo masarap-sarap na mga pagkain. Di ba kasi tumataas din eh. In short, nakukulang talaga. Pero can you imagine, balikan natin. Kung ang sweldo mo 25,000, tapos ang ginastos mo ganyan kalaki. O sige, babaan natin ng konti. Kasi normal naman po talaga ang minimum. Pag-usapan na lang natin yung minimum na sweldo dito sa Maynila. Magkano ang sweldo dito sa Maynila? Huwag na natin pag-usapan ng probinsya kay maliit man talaga ang rate ng probinsya. Tama ba? So sa Maynila na lang, nasa ano ngayon? Sabihin natin 600 na lang o 600 per day sa loob ng 26 days kasi may day-off man yan, di ba? Alangan naman walang day-off, bawal man po yan sa batas, di ba? So magkano lang po ang sinasahod ng isang normal na empleyado kung 600 pesos per day? Tama? So sabihin natin ang sweldo mo nasa mga 17 to 18,000. Paano pagkasyahin? Manila na ang kinocompute ko Paano pagkasyahin? Kulang talaga siya. At ito po yung reason bakit po hindi po talaga nakakaipon. Normal po ba sa mga empleyado? Minsan tanggapin na natin ang katotohanan. Kusion po ng buga nimo. Minsan mo, bisag naigo na Diyo, di ba? Masin kahit natamaan na, muli hayar mo. What? Natamaan ka na nga eh. Tanggapin mo na ang katotohanan para mabuksan na yung kaisipan mo na yan nga yung reason na 8 years po akong naging empleyado, walang nangyari kasi nga ang kinocompute ko, yung natatanggap ko lang. Pero yung ginagastos ko, hindi ko nakukompute kasi hindi man tayo negosyante mag-isip. Hindi man tayo negosyante mag-isip pag once na empleyado tayo. Tama po ba? Gastos lang ng gastos. Kaya huwag ka magtaka. Bakit umabot na ng 10 years, 15 years, bakit wala pa rin naiipon? Dahil nga po dyan. Minsan, di ba, napapakati ka kahit hindi naman makita yung ulo mo. Dahil din sa ganyang sitwasyon. So ngayon, narinig mo. Kaya nga, sabi ko, may reason kung bakit ka nakapasok right now. May reason bakit ka andito kasi narinig mo to, narinig mo ako. Reality speaking, totoo po yan nangyayari. Correct or correct? Huwag ka na. Totoong nangyayari po yan. Reality speaking, may mga empleyado po. Again, I'm not against employment. I've been there for almost 8 years. Marami din po akong natutunan sa pagiging empleyado. Marami akong natutunan. Paano magiging matyaga, paano magiging masipag, paano din sumunod sa boss. Marami akong natutunan. Pero, yan po ang dahilan na umabot po ako ng 8 years na walang nangyari, resibo lang po. Resibo lang po ang naiwan. Tama or tama? Tanggapin natin ang katotohanan. Now, ipapakita ko po sa inyo na may mga tao po na na-sharean lang din po natin katulad mo. Nag-how sa TikTok, na-explain na ng mentor, na-explain na ng coach, na-senda ng link. Na dahil may na-realize dito,
during the time na estudyante, kung ano man ang background mo, may na-realize. Sabi niya, bakit ko pa kailangan magtrabaho kung ganun din naman ang naghihintay sa akin? Di gawin ko na yung negosyo. Isang estudyante gumawa ng paraan. Imagine mo yung mukha na yun. Oh, imagine, but right now, murag artista ng now, no? Tapos ito bang maganda, dating estudyante na, nakaka-inspire. Kasi, nakapunta ng Korea, 18 years old. Dahil maaga niyang na-realize yung ganun na sitwasyon na wala. Bakit pa ako magtatrabaho kung ganyan naman ang maghihintay sa akin? Another one, dating government employee. May na-realize sa sarili niya, ilang taon din nagtrabaho sa pagiging government employee. Ito pala, makinig ka ng mabuti. Ang isang tao or tayo mismo, saka lang pala tayo magtitik ng action once na meron tayong ma-realize sa buhay. Or else, once na magsasawa ka na. Ang tanong ko is, bakit mo pa kailangan hintayin ng matagal? Bakit mo pang hintayin na magtrabaho ka pa ng 5 years, or 10 years, or 15 years, or even 20 years, or even 40 years, kung ngayon pwede mo naman siyang simulan? Did you get my point? Na alam naman kasi natin na kahit magtuwad, baliktad ka. Magtuwad, baliktad tayo diyan sa kakatrabaho. Again, I'm not against employment. Pero lahat po talaga ng umaasenso ay negosyante. Kaya itong government employee, ngayon, ginagawa ang negosyo, nagsi 6 figures per month. Dating gasoline boy, may na-realize. Dating gasoline boy, ngayon part na ng millionaire circle. Nakapunta ng Korea. Yung dating kumikita lang ng maliit, na-realize niya, ipagpatuloy ko to. Sabihin ko, ipagpatuloy ko to, maging manager ako sa Caltex Station. Pero may nakikita siya yung manager niya, ganun din naman din ang buhay. Minsan kasama niya din kumain. Kung ano ang ulam niya, ulam din ng manager niya. Minsan improve konti, naka-Jollibee yung manager niya. Pero ganun pa rin ang buhay. Nagko-commute din. Paano yun? Tama or tama? So, ito sila may na-realize lang din. Ito naman, isang estudyante. Isang estudyante na dating working student. Bakit siya? Sabi niya, bakit ko pa hihintayin yan? Yan si Axel, kapatid ko. Bakit ko pa hihintayin na, bakit ko pa gagayahin yung kayo mismo? Ako sinabihan niya dati, bakit ko pa gagayahin na magtrabaho ako ng 8 years or ilang years kung pwede naman ako magnegosyo na, kasi natutunan nga po niya na nasa negosyo pag-aasenso. Ito na lang po sa lahat ng mga OFW na andito. Isang OFW na ang daming labahan. After mong labahan, ipaplansya mo pa yan. After mong iplansya, hindi pala, after mong labahan, ano mo pa yan, i-dry mo pa, diba? Tapos ipaplansya pa. Can you imagine this? Dating OFW, may na-realize ilang years kakatrabaho. May na-realize lang din siya. Hindi ako bagay dito. Sa mukha kong ganito, ang layo-layo. Bakit ganyan ang mukha? Ikaw ba naman, hindi ka mainitan? Nasa loob ka lang ng bahay. Stress ka kakaisip sa pamilya mo. Stress ka pa kakaisip ng boyfriend mo. Stress ka kasi ang daming trabaho na. Hindi ka pa nga tapos sa trabaho na. Hindi ka pa nga tapos sa isang trabaho. Meron na naman ulit pinatrabaho si madam. Stress. Na alam mo dito, kapag gagawin mo tong negosyo na to, mamaya kausapin mo yung mentor mo, hindi ka lang kikita, hindi gaganda, depende na po talaga sa mukha. Kung ang mukha mo ay ganyan na po talaga yan, pero at least mag-glow. Kasi baka maano pa ako dito. Sabi mo, mentor, Alden, gaganda ako. Bakit ako maganda? Uulitin ko po ha. Kung ano na po talaga ang mukha mo, yan na po talaga yan. Pero, at least kahit papaano, mag-glow bagamay ba? Mag-glow. Kasi bakit? Pag nasa business ka na, siyempre kumikita ka na. Hindi ka na masyado stress sa pera. Hindi ka na masyado stress sa trabaho.
Di ba? So, magre-react din yan sa katawan mo. Nakita mo yung mukha ko dati? Payat na payat, itim na itim, di ba? Okay, paano ka? Kung dati ba, murag kahoy, at least karon murag nagtabla-tabla. Murag lawanit na, no? Puti-puti gamay. Did you get my point? So dito po, ang ganda na naghihintay po sa inyo. Kaya sa lahat ng mga OFW dito, congratulations po sa inyo. And sobrang sulit. Ito naman po dating profesional. Ginagawa ang negosyo. Ngayon full-time. Pero bakit kaya ang isang profesional, isang nurse by profession, bakit kaya mas pinili niya ang magiging negosyante? Kasi nga na-realize na bakit pa ako magtatrabaho kung 10 years, 20 years, wala din namang yayari at resibo lang din ang maiiwan. Ay, di, gagawin ko na to ngayon. Tama or tama? Yan, nasa more than 1,000 participants na tayo ngayon. Congratulations na sa lahat ng nakapasok. Okay, so, di ba nakakapagtaka? Isang nurse, graduate ng ilang years. I mean, nag-aral ng ilang years, graduate. Bakit mas pinili magiging negosyante? Kasi nga po, usion po ng buganin mo, di pagig ka makaintindi ha. Kasi nga po, lahat ng umaasenso ay nasa pagnenegosyo. Period. Gahit pong kagulo. Tigas, di pa rin nakakaintindi. May na-realize. Isang teacher, kumikita naman ng teacher, 30 to 35,000 per month. Di ba? Tapos kumikita pa yan minsan pag nagpa-project. Joke lang, joke. Kidding aside. Kidding aside. Di ba? Mga maestra nato, no? Mga teacher natin, no? Project. Di ba? Pa-project ko. Kapoy na project. Pero ang punto ko, isang teacher by profession, ginawa ang business. Bakit kaya? Kasi na-realize din niya. Tama or tama? Ito na lang. Wag na tayong lumayo. Attorney by profession. Marimar kung ikaw ngayon magdududa-duda ka. Kung ikaw ngayon medyo mag-arte-arte pa kagamay, no? Mag-arte-arte ka. Grabe naman. Di na bugan mo akong kusion. Imo nang alimantak. Bakit? Basta sabihin mo, Mentor Aldem, totoo ba talaga yung ginagawa nyo? Yayaman ba talaga ako dyan? Ang dami mong tanong, no? Ano yun eh? Totoo? Attorney Drew Magturo, nasa Chief Justice, Hall of Justice. Yan. Lawyer, abogado, attorney. Ginagawa ang business. Kung mag-start ka dito, sa Attorney Drew, ka-business partner mo kami. Can you imagine that? Tama. Balik na tayo dito. Ito ang reason bakit sila nag-decide na gawin talaga ang business. Paki-screenshot ulit. Paki-screenshot maudi ay kaya pala mentor. Hindi ako talaga nakukuha yung pangarap ko. Hindi mentor, 20 years na ako sa trabaho, 20 years na ako sa pagiging empleyado, pero ni mentor, wala akong nabili. Mentor, grabe naman yan, mentor yung ginagawa mo. Buti ka mentor, 8 years lang. Ako nga mentor, 25 years na, pero never pa nga ako mentor na libot ang Pilipinas or di nga ako nakapunta ng Palawan na lang. Tama. Marami nagtatrabaho na nakulong lang talaga sa ano. Eto na, kaya makinig ka ng mabuti. Diba? So, yun, umabot na tayo ng congratulations. Ang dami natin ngayon, ha? More than 1,000 na po tayo. Eto naman, gusto ko ito ipakita sa inyo. Isa to sa dagdag na nagpapahirap sa atin. Wala kang ligtas dito. Ito, lahat na to, general na to. In general to, kasi ano to, rule to or batas to ng Pilipinas na wala ka talagang lusot na kahit na sino dito tatamaan talaga, lalo na kung isa kang normal na empleyado. When inflation rate, paki-comment nga dyan, inflation rate. Ito talaga, wala ka talagang lusot dito. Wala kang lusot dito. Kasi bakit? Ang sample ng inflation rate, kumbaga lumiliit yung value ng pera mo. Parang ganito siya, para at least natin, sa mas mabilis mo siyang maintindihan. Okay, parang ganito. Didiretsuhin ko na ha. Kapag ikaw may pera ka, example, meron kang 200,000, isi-savings mo siya ngayong taon na to, 2025. Yan. So, masaya ka kasi may savings ka na 200,000, nilagay mo sa bangko. Yan. Eto malupit. Inoperan ka ng bangko ng, sabihin natin, mga 1% na tubo. Pero, again,
di ko ano, pero ang role ng bangko, kasi negosyo din ng bangko eh. Ang role ng bangko, pag maliit ang pera mo, maliit lang din ang ibibigay na percent. Tama or tama? Pag malaki ang pera mo na nilagay, malaki din ang percent na ibibigay. Pero sabihin na lang natin 1%. Nilagay mo ang pera mo na 200,000 sa bangko right now, 2025. Tutubuan ka sa loob ng isang taon kasi ang bangko per annum. Per annum, when we say per annum, per year yan po, per year. Ngayon, tumubo ng 1%. Pero after 2025 pagka 2026, yung inflation rate, kung is-search nyo po ngayon sa Google, ang inflation rate tumataas po every year. Umaabot po siya ng 6 to 7%. It means, yung 200,000 mo, tinubuan ka ng 1% ng bangko, after a year, yung halaga ng pera mo dumiit. Bakit po? Imagine yung bawas yung inflation rate, 6 to 7%. Lugi ka talaga. Kaya dito papasok yung tinatawag na, can you imagine, yung kilo ng bigas before 10 years ago. Kung ang kilo ng bigas before 10 years ago, sabihin natin, nasa 25 pesos or 30 pesos per kilo. Ngayon, magkano ng kilo? 60? 55? So kung ang pera mo tinatago mo, lugi. Yan yung po yung tinatawag na inflation. Kumbaga, nagmamahal yung mga bilihin. Gasolina na lang, wag na tayong lumayo. Last 2015, 35, 37, 38 po ang isang litrong gasolina. Ngayon po, magkaano na? Parimar, pulgusok. Ang bato. Tama. From 35, lumubo ngayon ng more than 50, 58, 60 pesos. Ang layo. O kung ang pera mo, tinago-tago mo doon. Nagtago ka ng 1 million, sabihin natin 2015. Tama. Ngayon, ilang litro na lang ng gasolina ang mabibili. Kaya kailangan mo siya na, wala tayong ligtas dito. Did you get my point? Klaro po ba? Klaro or klaro? Grabe ha? Kaya nga kailangan natin, since wala tayong ligtas dito, lahat tatamaan. Anong gagawin natin? Government ba ang mag-adjust sa atin? No. Tayo yung kayang mag-adjust. Anong gagawin natin? Palakihin natin yung kita natin. Palakihin natin yung income natin. Kasi wala na po nga tayong choice dito. Kundi normal itong nangyayari. Tayo maghahanap ng paraan. Diskarte. Kaya nga, sabi ko nga, may reason kung bakit ka nakapasok dito. Ang reason is, na-realize mo to. Kailangan mo magdagdag ng income. Kailangan mo magdagdag ng pagkakakitaan na kahit nasa bahay ka lang, pwede mo siyang gawin. Okay? Klaro, klaro. O, klaro ha? O, ito pa. Another realization. Ito, didiinan natin. Pakinig ka na mabuti, computation to. Kasi meron talagang mga tao, lalo na empleyado na, mentor, alam mo yung wala na nga ipon, tapos taas pa ang pride. Pero to tell you honestly, ganun din naman po ako dati. Medyo taas din talaga pride ko dati kasi nga electrical ako, license ako electrical. Ayaw ko dyan mag-join. Para lang yan sa kanila, para lang sa inyo. Taas ang pride ko before kasi nga, grabe. Pero computation na makinig ka ng mabuti. Sakali na lang ganito, para at least ma-realize ka ngayon, tutuki. Kung nagtatrabaho ka ngayon, at sabihin natin kumikita ka ng 20,000 at sabihin natin nakakapag-ipon ka ng 10,000 per month. Take note ha. Sabihin natin nakakapag-ipon ka ng 10,000 per month. Grabe na yan katipid ay. Grabe na yan katipid. Halos, iwan ko na lang, grabe na gini mo katipid anak. Pero sabihin na lang natin, tipid ka. Maganda yan. Nakapag-ipon ka ng 10,000 pesos per month. So simply, 10,000, times mo siya ng 12 months. That is 1 year. Tama po? Ang 12 months, that is 1 year. So, ibig sabihin, nakapag-ipon ka, congratulations, nakapag-ipon ka ng 120,000 pesos. O, palakpakan naman natin. Nakapag-ipon ka ng 120,000 sa loob ng 12 months kapag nakapag-ipon ka ng 10K. So, ibig sabihin, kumita ka ng 120,000 per year. O, dito naman, 120,000 sa isang taon na savings mo, i-times mo na lang siya ng 10 years. Kasi 10 years ka nakapag-ipon, grabe ka, tiyaga mo, halos ayaw mo nang kumain, gutom ka na, hindi mo na halos dinidate yung girlfriend mo, pinapakain mo sa girlfriend mo, puro na lang fast food. Kidding aside ha, kung ano, sobrang parang ang ligo mo, parang isang
Sa isang week, 2 beses na lang. Kasi tipid na tipid ka nga para lang makaipon ng 10,000. Di ba? So, sabihin natin, 120,000 times 10 years. Hala, congratulations, kumita ka po ng 1.2 million sa loob ng 10 years. Oh, dito tayo sa computation. 120,000 per year. I-times mo siya ng 40 years. 4.8 million ang kinita mo, 40 years. Bakit 40 years ang nilagay ko? Kasi po, ganito siya kasimple. Pag nag-start ka magtrabaho, 20 years old, plus 40 years, that is 60. So magre-retire ka na dun. Pag retire mo, congratulations! 4.8 million. Ang nasave mo kapag meron kang 10,000 monthly na nasisave, hindi mo pinag-aral ang anak mo dyan. Maybe hindi ka talaga natamaan ng hindi ka talaga natamaan. Grabe no? Grabe ka swerte mo kasi hindi ka talaga natamaan dyan ng emergency. Wala ka talagang, basta grabe katipiran mo. So, kumita ka ng 4.8 million, 60 years old din na. 60 years old, kumita ka ng 4.8 million, retire na, ugod-ugod na. Pero, eto ang katotohanan. Eto katotohanan ha. Bakit wala kang ipon ngayon? Kasi ganito yung nangyayari. Eto po ha, makinig ka ng mabuti. Itong 4.8 million, sa akin po ha, nung ginawa ko ang business, itong 4.8 million na pagtatrabahuan mo siya ng 40 years, pagtatrabaho mo siya ng 40 years na nakaipon ka ng 10,000 monthly, itong 4.8 million, kinita ko lang po siya in 3 years time. Anong natipid ko? Oras. Taon. Sinabi ko sa sarili ko, bakit ko gagawin yung pangarap ko ng 40 years kung pwede ko naman gawin ng 3 years or 5 years lang? Bakit ko gagawin at kukunin yung 4.8 million at 60 years old na ako? Kung pwede naman akong kumita sa loob ng 3 to 5 years lang. At yan ang ilalagay mo ngayon sa isip mo. Nakita mo to, napanood mo to, sumali ka. Join. Why? Bakit mo hihintayin ng 40 years ka magtatrabaho kung pwede mo naman kitain ng 4 years lang? Sa magkaanong halaga? Kunting halaga na pampuhunan? Did you get my point? Eto pa. Any numbers multiplied by 0 equals 0. Bakit 0 ka right now? Kasi nga, wala ka naman talagang naiipon na 10,000 monthly. Minsan nga, negative ka pa dyan. Minsan kulang pa. Kaya huwag kang magtaka, maraming nag-retire or maraming wala ng trabaho or matagal na 20 years na 30 years na wala pa rin pera, walang naipon. Kasi nga, every sahod po nila, wala naman kasi talagang naiipon, kulang pa nga nakakautang pa nga Sinampul ko na nga lang to 10,000 per month. Pero kung wala kang naipon, 10,000 times mo, ay wag na nating lumayo. Any numbers multiply by 0 equals 0. Kaya wag ka magtaka ngayon. In mathematics ha? Kaya wag ka magtaka ngayon, bakit ngayon ganyan pa rin yung resulta. Tama or tama? This is reality speaking. Hindi po ako nagbabaliw-baliwan dito o hindi po ako nagsasabi sa inyo. Katotohanan po ang sinasabi ko para may ma-realize ka, para after this, gagawin natin ng sabay-sabay yung negosyo. Ang punto ko, bakit mo gagawin pa ng ilang taon or 40 years kung pwede mo naman siyang kunin dito sa opportunity na gagawin natin in just 3 years or 5 years? Bakit hihintayin mo magtrabaho ka ng 40 years? Did you get my point? Tama or tama? Oh, mamaya decide ka, kontakin mo yung taong nag-share sa'yo, yung nag-invite sa'yo, kasi may na-realize, oo nga mentor, no, bakit ko pa hihintayin na mag-retire ako? Bakit hihintayin ko pa ng 40 years? Ang tagal ng 40 years. Ang sinampul ko dyan sa'yo, kung may kinita kang 10,000 at may nasisave kang 10,000, paano na kung wala kang nasisave na 10,000 monthly? Wala din. Nag-retire ka na, 0. O habang malakas ka ngayon, gawin mo to. O ngayon, mentor, gusto ko na. May na-realize na ako, mentor. Grabe, mentor. Ang ganda na pagka-present mo, mentor. Gusto mo na tapos ganito. No money. Kaya hindi ako makapagsimula.
Kaya ka nga walang pera right now kasi wala kang ginagawang bago. Since may na-realize ka, hindi dapat magiging reason sa'yo na walang pera. Dapat ito magiging inspiration mo na mas lalo mong gagawin, mas lalo kang hahanap ng paraan nang sa ganun, hindi na ito mangyayari sa'yo, laging walang pera. Did you get my point? Kasi yung sinasabi mo, lagi, walang pera. Kailan pa natin yan nagiging rason? Laging rason natin yan. Last 3 years ago, last 5 years ago, ganun din naman. So anong gagawin mo para hindi na yan magiging reason mo 2026? Kasi to tell you honestly, pag ngayon sasabihin mo sa akin ngayon na no money, kapag wala kang gagawin ngayon at babaguhin, 2026, sigurado po yan, pag nasharean ka ulit ng opportunity, ang sasabihin mo ulit, no money. Kasi wala kang binago. Ito nga, kaya nga reality speaking, sinasabi ko sa inyo. Ako kung wala akong ginawa, kung hindi ako sumubok, tama or tama? Hindi pa ako galit, nagpapaliwanag lang. Pinapaliwanag ko lang yung nangyari po sa akin. Okay? No time. Actually po, may time tayo bawat isa sa atin. Hindi mo lang na-manage ng tama. Ngayon, tuturuan kita. May oras ka. Hindi mo lang siya nalagay sa tama. Or else, hindi mo siya na-manage ng tama. Ito, kasimplihan na lang natin. Kung sasabihin mo sa akin, no time. Pero bakit ka may time? Para paasinsuhin at payamanin yung boss mo or yung boss natin. Pero para sa sarili mo, hindi mo kayang payamanin at sasabihin mo sa akin ngayon, wala kang time. Dapat, di ba, mas magkaroon ka dapat ng time para sa sarili mo na gawin ng isang negosyo. Ang kagandahan lang ngayon, lalo na kung part-timer ka, kasi pwede mong gawin ang negosyo na kahit nagtatrabaho ka. So, i-manage mo na lang. Sa loob ng 24 hours, paghati-hatian mo. Ganito ha, ang 8 hours pantulog mo. Ang 8 hours para sa trabaho mo. Yung 8 hours, kukuha ka doon ng sabihin natin 3 to 4 hours para sa mga miscellaneous time mo. Pangkain, panglibang, pang ano pa dyan, pang-watch mo ng kung ano-ano. 4 hours. Meron pang 4 na oras. No, meron pang. Doon kukunin yung 4 na oras sa yung miscellaneous. Mag-toothbrush ka, manghilamos ka, maligo ka, kakain ka, iihi ka. 8 hours pagligo, 8 hours pagligo. 8 hours pagtulog, 8 hours sa pagtrabaho, yung natitirang 8 hours, hatiin mo pa yun, yung 4 hours para sa mga miscellaneous time mo. Saan na pupunta yung 4 hours? Doon sa ano mo. So, ibig sabihin may 4 pa na oras. I-maximize natin yung 4 na oras. So, yung 4 na oras, ilaan mo siya dito sa business. So, may time ka. Hindi ako naniniwala, wala kang time. Tama? May time ka. Sabihin mo, may time ako. Ang punto ko, realization, direct to the point. Kung may time ka para payamanin yung boss mo, dapat may mas time ka para payamanin yung sarili mo. Period. 12 hours ka nga naka-duty? No. Not my job. Di ko yan line mentor kasi paano ako mentor ka ng call center ko. Call center ka. I am a call center mentor. Hindi ko na line mentor, hindi ko yan linya kasi factory worker man ko. Factory worker. O sa may ng factory worker ba? Tama. Alam niyo po guys, even me, hindi ko man to linya. Electrical man ko, kuryente. Magkumpuni ng kuryente at the same time nangunguryente din. Hindi ko linya. Pero bakit ko siya nilinya? Kasi nilinya ko siya kung pwede naman magbago buhay ko, why not? Gagawin mo siya. Tama or tama? So hindi ito linya-linya. Kung ito makapagpabago ng buhay mo at magbibigay sa iyo ng magandang resulta, linyahin mo. Kasi marami naman po sa labas, hindi naman lang linya, ginawa niya. For example, may call center agent na ang natapos teacher. May call center agent ang natapos nurse. Ang nurse kasi dito sa Pilipinas, ang liit na ng sweldo. 10 to 15,000. Samantalang kung mag-call center, 18 to 25,000 per month. Di mas pinili niya yung call center kasi meron siyang 25,000. Linya ba yun? Nurse naman yun na. Naging call center. Correct or correct? So it doesn't matter kung linya mo siya o hindi. Ang pag-uusapan, kaya bang baguhin ang buhay mo at buhay ng buong pamilya mo sa linya mo ngayon? Kung hindi naman, ay linyahin mo to or else unti-unti mong ililinya yung sarili mo, pwedeng gawin part-time. Correct! Balik na tayo dito. Malapit na. Ngayon, nasagot ba bakit ka andito?
Paki-comment nga, nasagot ba kung bakit ka andito right now? May reason ba kung bakit ka andito right now? Yun yung intro ko kanina eh. At ito din po yung tapos ko. Kasi naniniwala nga po ako na ito ang dahilan. May reason kung bakit. Tandaan mo to lagi. Ito, mayroon ako sasabihin. Sino dito yung maraming empleyado? Maraming empleyado. Simple lang. Parang ganito siya kasimple. Kung bibigyan kita ngayon ng example ha, example. Kung bibigyan kita ng worth 10 million, tatanggapin mo or hindi? Siyempre tatanggapin. Correct or correct? Example, bigyan kita ng 10 million ngayon. 10 million cash, tatanggapin mo or yes? Yes or yes? Yes, tatanggapin mo. Pero ang usapan, if tinanggap mo ang 10 million, ang usapan natin, tanggalin ko yung isang mata mo. Papayag ka? Sagot. Sige, pwede kang sumagot. Bibigyan kita ng 10 million. Tatanggapin mo siyempre. Pero ang usapan, matatanggal yung isang mata mo. Papayag ka hindi? Hindi. Imagine, isang mata mo, hindi ka papayag sa 10 million pesos. Pero pumapayag ka, kusion ko ng bugan mo. Pumapayag ka na ibigay yung buong katawan mo sa halagang 600 pesos per day? Iwan ko sa'yo, mag-isip ka ng mabuti. Kung ang isang mata mo ay halaga 10 million, hindi ka papayag. Pero binibigay mo lahat, buong katawan mo. 12 hours ka nagtatrabaho. 24 hours ka nagtatrabaho para sa halagang 600 pesos or 1,000 per day. Pag-isipan mo ng mabuti. Kung ayaw mo nga ibenta or ayaw mo na makuha yung isang mata sa halagang 10 million, bakit mo binibigay yung buong sarili mo sa kumpanyang hindi naman ikaw yayaman yung boss mo? That's reality speaking. Alright? So, I hope na may na-realize ka. I hope na meron kang natutunan right now. And my part is, sabi ko nga sa inyo, ikaw yung magdi-decide. Ikaw yung gagawa ng pangarap mo. My part is iparealize sa'yo, ipakita sa'yo yung katotohanan ng buhay, bakit ngayon andito ako at bakit ngayon andyan ka ngayon. Na pwede mo siyang gayahin kung anong ginagawa namin at anong ginagawa ng karamihan, bakit sila umaasenso. And with that, thank you very much po sa inyo. Happy Valentine's sa lahat. And congratulations sa lahat ng andito. Grabe, hindi tayo bumaba ng 1,000. And I know marami ditong makakasama ko. Ngayong taon na to, tatrabahuin natin to. Ngayong taon na to, gagawin natin to. Balikan mo yung taong nag-invite sa'yo. Balikan mo yung taong nag-share sa'yo ng opportunity. Kasi yun po yung isa sa tutulong sa'yo, mag-guide sa'yo yung taon na to para pagdating ng 2026, sama-sama tayo makuha at kunin yung mga pangarap natin sa buhay. This is Mentor Alden. Good morning, good evening sa inyong lahat. Thank you very much po. Bye-bye. Back to your host.